Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nagdesisyon ngayon ang Kongreso na kakasuhan na lang nila si BP Sara sa korte dahil nga ay medyo alanganin ang impeachment. Di ba? Kung sakali ang impeachment ay hindi matuloy o matalo man ang prosecution, manalo si BP Sara sa impeachment, mayroon pa palang panghuling last resort na move ang Kongreso, ang Kamara. Ito ay ang paghain ng kasong kriminal mismo sa korte. So merong 4 na kaso dito na inihanda na ang Kongreso para kay BP Sara at sa mga detalye atin panoorin ito. Video courtesy ng UNTV. Ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagre-rekomendang sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the President o Vice President at Department of Education. Ayon sa komite, 4 na kaso ang inirekomendang isampa laban kay Duterte, kabilang ang technical malversation, perjury, bribery at plunder. May panawagan din kasuhan ang iba pang opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian at pamimeke ng dokumento. Ayan, lagot na itong mga kakuntsaba ni BP Sara dito sa mga piatos-piatos na yan ng mga resibo. Dahil sa isasama pala sila dyan sa kaso. At hindi yan impeachment hindi yan Senado. Ay talagang sa Supreme Court yan isasubmit ng mga kaso. Kaya yan ay kriminal na kaso na kahit daw ay manalo si BP Sara sa impeachment ay pwede pa rin kasuhan siya mismo sa Supreme Court ng Kongreso mismo kaya siyempre ay kikilos dyan ang Supreme Court dahil ang nag-endorso ay ang Kongreso o Kamara. Kaya hindi madaling lusutan ni BP Sara ito kasi kahit na makalusot siya sa impeachment, di ba? Ay hindi siya makalusot sa criminal case. Lalo na ang plunder. Ang plunder ay 50 million above na nagastos ng isang public official. Kapag ganun kalaki, 50 million and above, ang na-plunder ni Sara ay 612 million. So sobra, di ba? Sobrang sobra. 50 million lang Kapag nakakurakot ka ng 50 million ay plunder na yun. Pwedeng merong plunder na kaso at ang masaklap dyan sa plunder ay habang buhay na pagkabilanggo. Life sentence ang kabayaran sa kasong plunder. Kaya kahit na manalo si BP Sara ay hindi pa rin siya makakatulog kasi nandiyan na nag-submit na sa Supreme Court ng kaso. 4 na kaso ito. Okay, so mamaya ay atin pakinggan ang mga explanation ni Fiscal EJ tungkol dito sa criminal case kung sakaling hindi ma-impeach si Sara ay meron pa palang pangalawa na stages, pangalawang stage para sa kaso. So hindi madaling Sara makalusot dito. Kasi dalawa ang obstacle niya impeachment tsaka criminal case. Reds, patuloy tayo sa video courtesy ng UNTV. Batay sa investigasyon, lumitaw ang paggamit umano ng peking acknowledgement receipt at mga kahina-hinalang dokumento mula naman sa OVP at DepEd na may kaugnayan sa paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. Grabe. In the draft committee report, the following matters were exhaustively deliberated upon. So ito pala yung kaso na ipinail mismo ng lower house ng Congress sa Supreme Court. Ito ang committee findings, obstruction of inquiry. Medyo mababaw lang yan na kaso yan. Itong malaki, misuse of confidential fund, yung maling paggamit. Interference and bribery, maraming bribery. Kahit nga dyan sa 18 ka senador, of course, hindi magkaganon kung walang bribery, di ba? Systematic flaws in the JC 2015-01. Okay, medyo hindi tayo pamilyar nitong systematic flaws na ito.
So patuloy tayo sa balita, courtesy ng UNTV. Number 1, obstruction of inquiry. Number 2, misuse of confidential funds. Number 3, interference and bribery. And number 4, systemic flaws in the Joint Circular 2015-01. Alam nyo ba na kahit hindi matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte, maaari pa rin siyang sampahan ng kasong kriminal sa korte? Yes, tama po ang dinig nyo. Okay, so itong nagsalita ngayon si Fiscal EJ ito. Kudos kay Fiscal EJ at bisitahin nyo rin ang kanyang channel kapag mayroon time. Okay, so dito ay pinaliwanag ng klarong-klaro. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagpaliwanag ni Fiscal EJ tungkol dito sa kung hindi matuloy ang impeachment ay pwedeng kasuhan si VP Sara. Pero hindi niya nabanggit dito na kung matuloy tapos manalo si VP Sara, pwede pa bang kasuhan? Sa palagay ko pwede pa rin kasi magkakaibang korte. Magkakaibang korte ito Iba yung Supreme Court, iba yung korte ng Senado. Ang korte ng Senado para lang naman sa impeachment. So magkahiwalay ito, impeachment at criminal case, magkahiwalay siya. So palagay ko pwede. Nakasuhan si VP Sara kahit na manalo siya diyan sa impeachment, ay pwede pa rin siyang habulin doon sa Supreme Court ng Kongreso. Okay, so ito patuloy tayo kay Fiscal EJ. Sa madaling salita, kung may sapat na ebidensya na siya'y lumabag sa batas, pwedeng umusad ang criminal case kahit walang impeachment. Pero tandaan, ang impeachment po ay para lang sa pagtanggal sa pwesto. Iba ang usapan ng criminal liability. Kahit hindi siya ma-impeach, pwede pa rin siyang managot sa korte kung may nilabag siyang batas. Now, ayon sa Republic Act No. 6770 or the Ombudsman Act of 1989, may kapangyarihan ang Office of the Ombudsman na mag-imbestiga at magsampa ng kaso laban sa kahit sinong public official, kabilang na ang mga impeachable officers. Sino ba ang mga impeachable officers sa ilalim ng ating 1987 Constitution? Ito ay ang President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions. I am talking about the COMELEC, Civil Service Commission, and the Commission on Audit, and the Ombudsman. Pero mahalagang tandaan, tanging ang Pangulo ng Pilipinas lamang ang may immunity from criminal prosecution habang nasa pwesto. Ang iba pang impeachable officers, gaya ng Vice President, ay pwedeng imbestigahan at kasuhan ng mga krimen kahit hindi pa sila nai-impeach. Kaya kung may nilabag na batas, hindi hadlang ang kanilang posisyon para managot sila sa korte. Ngayon, ang tanong ng marami, ano-ano ba ang posibleng kasong kriminal na maaaring isampa laban kay VP Sara base sa mga aligasyon sa impeachment complaint? Ayon sa reklamo, may umano'y misuse o maling paggamit ng confidential funds na umaabot ng 612.5 million pesos. Dahil dito, maaaring masaklaw siya sa mga sumusunod na krimen. Number 1, graft and corruption sa ilalim ng Section 3E of Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung ginamit ang pondo ng gobyerno para sa pansariling interes o may napaborang individual at nagdulot ito ng undue injury to the government o kaya ay hindi makatarungang benepisyo sa iba, pwede siyang sampahan ng kasong ito. Ayan, so sa tingin ko pasok na pasok graft and corruption kasi ginamit nga niya sa maling paraan, di ba? Pang sarili at merong mga nahatian, nabigyan, merong na bribery, di ba? Kaya graft and corruption pasok. Tingnan natin sa pangalawang kaso kung pasok ba. Okay, patuloy tayo kay Fiscal EJ. Like what I said, graft and corruption under Section 3E of Republic Act No. 3019. Number 2, malversation of public funds sa ilalim ng Article 217 of the Revised Penal Code. Kung ang isang opisyal ng gobyerno ay nagwaldas, ninakaw o nabigong i-account ang pampublikong pondo na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. And number 3, okay, so dito muna tayo sa malversation of public funds. Number 2 na kaso ito na pwedeng isampa kay VP Sara. Ang pagwaldas, palagay ko pasok na pasok pa rin kasi winaldas
Winaldas at hindi niya ma-account, hindi niya maipaliwanag, walang accounting kung nasaan ang pera na yun, na nalustay lamang sa 11 days. Grabe no, 612 million. Ang bilis-bilis maubos, ibig sabihin, merong mga binigyan o meron siyang binili. Baka bumili ng helicopter eh. Kaya naubos. Okay, so pangatlong pwedeng ikaso kay BP Sara. Tingnan natin kung pasok ito. And number 3, pwede rin siyang makasuhan ng plunder. Alinsunod sa Republic Act number 7080 or the Plunder Law. Ito ang mabigat kasi ito'y life sentence ito eh. Kasi malaki na kapag plunder, malaking pera na talaga sa kaban ng bayan ang ninakaw. So ito yung sinabi ko kanina na 50 million and above ay pwedeng makasuhan ng plunder. Kaya ito, balik tayo kay Fiscal EJ para sa napakaliwanag na paliwanag. Kapag ang halaga ng nakulimbat o pinagkakitaan mula sa series of overt or criminal acts ay umabot sa lumampas sa 50 million pesos, maituturing itong plunder, isang heinous crime na may parusang life imprisonment with absolute perpetual disqualification from holding public office. Dahil higit 600 million pesos ang usapin dito, pwede itong umabot sa plunder. Lalo na kung mapapatunayang may pattern ng katiwalian o serye ng mga illegal na gawain kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Ayan, so pasok na pasok pa rin, plunder eh. Kasi 50 million and above. Grabe no, kahit 50 million, napakalaki niyan. At pera ng bayan yan, pera ng mamamayan. Okay lang kung pera yan ng kanyang mga lolo, di ba? Okay lang kung ang ninakaw niya ay mga bank accounts ng kanyang mga lolo o kaya kay Digong. Bank account ng bayan eh. Pera ng bayan ang inano niya, ginalaw niya. Kaya pasok na pasok ang plunder. Ito ang magandang ikaso sa kanya. Plunder. Kasi hindi pwedeng kasuhan ng dalawa ang isang nakasuhan eh. Dapat isa lang. So ito ang piliin, plunder, para pasok na pasok talaga itong plunder na to. Okay, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ni Fiscal EJ. So, malinaw. Kahit hindi matuloy ang impeachment, hindi po ligtas sa kaso si BP Sara. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Alright, maraming salamat sa iyo Fiscal EJ para sa paliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Hanggang sa muli mga kababayan, mga kagulin boy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated kapag meron tayong mga bagong uploads. Ingat ang lahat at God bless the Philippines.